Hello everybody, I am Naveen Gamblani and we are here today at Cafe Justina for our all-star cover interview with none other than one of the biggest stars in the Philippine sports scene today, Gemma Galanza. Hello po. Hi. Gemma, kamusta naman? How are you feeling? Okay naman po. Okay naman? Yes. Yeah? What do you like to do? Medyo rainy weather now. What are your favorite rainy weather activities? Actually, matulog po. Kasi ito yung time na masarap matulog and relaxing po ang feeling po. And I'm guessing pag natutulog ka, medyo you cuddle up with your dog sometimes. But... Yes. Well, for those of you who don't know, Gemma actually owns 11 dogs. She is a pet lover. She adores her dogs. In fact, if I ask you right now, you can name all of them, right? All 11. Yes po. Opo. Can you share their names? Yung dog ko po talaga, si Milo. Tapos, merong nagpa-adapt sa amin na dog. So, si Inga po siya. So, sila po yung mag-partner. So, nakabuo sila ng, actually hindi po 11, nakabuo sila for 2 years ng almost 26. Wow. Yes po. So, yung iba po na pinamigay na namin, ang mga natira po, so si Lily po, yung bunso, then si Kobe, si Gigi, si Coco, and then si Nini. Tapos yung iba po na anak na po nung mga anak nila, si Kiona, si Lisa, Liam, Caramel. Caramel? Yeah. Nice. Yeah. So yun po yung mga dog. So I have to ask, my favorite ka ba from the dogs? Or are you one of those pet owners na you love them all equally? Syempre meron po. Yung first dog ko po, si Milo po. Yes. Pero minsan, pag nakakainis si Milo, so gusto mo yung iba na lang yung lalambingin. And syempre yun po, kailangan din po talaga na lahat na lalambing mo kasi magsiselos. Actually, I have to ask, no, since you are an owner of so many dogs, how do you balance yung love mo for them equally? Kasi magsiselos yung isa, lalaro ka ng isa, magbabark yung isa, di ba? So, how do you manage that as a pet owner? Siyempre po, dahil matagal na po nagka-dog, so may nababasa-basa na po sa social media, sa Google, ganyan po. So, sinasabi nila na pag gusto mo, hindi sila masyadong aggressive po, huwag mo na daw pansinin. So, pag uuwi po ako ng bahay, hindi ko sila pinapansin lahat. Then, pag quiet na po sila, doon po isa-isahin ko sila ihahag. Yes. As in, makikita nila na para, ma-feel nila lahat na love ko sila. Then, pag ilalabas ko sila, isa-isa po silang nilalabas ko, yung 11 po. So, yun yung way ko din ng minsan workout or me time ko po sa bahay po namin. Yung pagiging pet owner, parang when you see it on pictures or social media, parang ang saya, di ba? You have dogs that you love or pets na other animals, but a lot of people don't see the work and the training that goes on behind the scenes to be a pet owner, right? So, did you study up on how to take care of dogs talaga throughout your time collecting pets? And do you advise na people who might look into getting dogs to do the same, mag-aral talaga sila? Opo. Super hirap po. Ako medyo na-shock ako sa mga dogs kasi sobrang dami talaga. Akala lang namin alagaan mo lang, pakakainin mo lang sila, pero dami po pala talagang trabaho. So, medyo yun lang yung hindi namin napaghandaan nung time na yon. So, ngayon, hindi sila yung klase ng dogs na smart, ba? Ganyan. So, talagang pasaway po ang mga dogs namin. Kapag di talaga napansin, magagalit or mag-iingay ng mag-iingay. So, ang ginagawa na lang po namin talaga, yun nga, hanggat maaari, kami po yung mahaba ang pasensya talaga. Tapos, kapag ready na po kami na bigay yung time namin sa kanila, ibibigay po talaga namin. And yun, super important talaga na mapag-aaralan nyo rin talaga kung paano mag-alaga ng dogs. Kasi, syempre, mapapamahal ka po sa kanila and ayaw mo naman po dumating sa point na mawawala sila na hindi mo alam yung mangyayari or wala kang magagawa. So, siguro, importante na din na mapag-aaralan po para, alam mo yun, mas mahaba yung time natin sa kanila kasi hindi po sila katulad natin na Tama. Na mahaba po yung buhay. So, di ba tama na 1 human year is 7 dog years? Correct ba yun? Wow. So isipin mo, parang if you don't see your dog in 1 day, parang for them, it's like they didn't see you in a week, di ba? Medyo But let me ask you something. What are some tips and tricks about owning dogs that you discovered just from experience that you can't learn from reading books or searching online and you can only know
by having dogs yourself? What are some of your advice? Yung time talaga, sa quality time sa dogs. Sobrang sakit sa heart po. Pag ako kasi dati, nung si Milo po, nakasama ko siya sa condo. So pag every time na magte-training ako, sobrang sakit sa heart na iiyak siya or talagang gusto niya talagang umalis, makasama lang po ako. So yun yung isa sa mga natutunan ko talaga na dapat kahit isang tao talaga may makakasama yung dog ko kasi malulungkot talaga sila. Meron talagang dogs na made-depress. So ayun yung ayokong nafe-feel. So, kaya every time po talaga sa bahay, kahit isang tao talaga merong makakasama sila para hindi nila ma-feel na mag-isa lang po sila. It's so funny nga, no? Because I've had dogs also. And so, I've had a Labrador and a Pug. So, sometimes, it's like nakukuha nila yung energy ng room, eh. Diba? Like, even if they don't know what you're feeling, let's say, uwi ka, malungkot ka, or excited ka, or you're very happy, parang naturally nakukuha nila yung energy na yun, diba? Like, it's like they can draw in what you're feeling and without you knowing it, nararamdaman din nila. Have you experienced that? Well, yes po. Na-experience ko po yun. Parang actually, si Milo po, dog ko talaga po. Yung unang-unang dog ko po talaga. So, meron yung time na parang nag-struggle ako nun sa sarili ko po. So, nafe-feel ko talaga, as in, nagko-comfort po siya sa akin, hilahab niya po ako. Tapos, nafe-feel ko din na sobrang lungkot niya rin nung time na yun. So, I think ganun talaga yung dogs. And then, time din po meron, kasi yung parang yung father ko, meron siyang nararamdaman. So, nagpa-check up sila, then meron nga pong nakita. Then, yung isang dog ko po, parang sad talaga siya. Hindi siya lumalabas ng room nila tatay po. So, parang feeling ko, baka na-feel niya na may nararamdaman yung father ko na hindi kami aware. So, parang they can feel it. Oh, yung kahit yung sakit po, as in, sakit po talaga. So, wow. Ang cool lang. Actually, meron akong kilala na she didn't know her father was sick also. And then the dog ended up having the same sickness as the dad pa. So, sometimes, I'm not sure if it was coincidence or it's a connection, but it's really amazing sometimes so how similar dogs and human beings can be. Sabi nga daw po nila, pag kunyari yung dog mamamatay, ibig sabihin may sinesave po silang life. Yun. So, I think totoo siya kasi na-experience ko po dun sa partner ko po. Namatay sila ng dog. And then, may na-save siyang life. Wow. Dogs are amazing. Yeah, amazing. Super. Let me ask you something. Do you believe that dogs can see ghosts with human beings? Kasi di ba sometimes parang bigla na lang magbabark yung dog like out of nowhere. I'm like, ano ginagawa mo? And people have told me, hala, may multo dyan. That's why that dog is barking. As an owner of 11 dogs and more, do you believe in that? Yung mama ko po, sa bahay, kasi may second floor po kami, so lagi silang nakatingin doon sa second floor. Wala pong tao doon usually. Buong araw po kasi nag-work po sila. So, titingin sila nakaganyan or mag-bark nga po. So, matatakot yung mama ko po na sino tinatawag sila doon. Pero sana po, wag naman po sana kasi nakakatakot. Nakakatakot po. minsan ako lang po mag-isa sa bahay, ganyan. Wow. You know, you've had a career that has been quite successful and a career that isn't easy to accomplish. Diba? A lot of sacrifice, training, mental practices to stay in the right shape. How does having dogs or being a pet owner put you in the right state mentally so that you can keep doing everything that is asked out of you? Siyempre, yun nga po, sabi niyo po, kailangan talaga yung mental health natin. Healthy siya kapag naglalaro. So, every time na after training po, dogs lang po talaga yung isipin ko, hindi na po volleyball. And then, nakakatawa kasi yung dogs, masaya lang sila. Ang gusto lang nila din gawin para sa'yo, pasayahin ka. So, every time na lalaruin ko sila, alam mo yun, talagang nawala yung pagod ko. Kahit minsan nakaka-stress po sila, iisipin mo na lang din na sila rin naman yung dahilan ng happiness mo po. Wow. Okay, last question about dogs. Let's say na kunwari dog consultant ka, right? Or pet owner consultant. Gemma Galanja's dog consultancy business, sabihin natin. And someone goes to you and it's like, Gemma,
gusto ko sana mag-adopt ng dog or to buy a dog. Pero hindi ko alam what breed I should get or what kind of dog I should get. What would be parang your starter kit to someone who is looking to be a dog owner for the first time? Ako wala akong specific na dog po na i-recommend sa gusto mag-adopt. Pero ang gusto ko po sana is yung nagpapa-adopt po ng mga aspin po. Kasi sobrang talaga ng heart ko sa mga dogs eh. Yung naiiyak po talaga ako pag may nakikita akong may mga sakit, may mga namamatay na dogs. Or yung nasa streets lang yes po, yung mga hindi nakakakain, yung sobrang payat na mga dogs. So, madami na rin po, ang nakakatuwa dahil sa Philippines po, dami na rin pong mga nagpapa-adopt na mga shelter ng dogs na nagpapa-adopt po. So, sana po, yun yung una nating option na makuhanan ng mga dogs, maalagaan. Kasi super smart naman din po ng mga ass. True. And mahal lang bumili, di ba? Yes po, mahal. Sobra. And yun sana, kung para din mabawasan, matakakatulong na rin po sa ating bansa po, yung mabawasan na rin yung mga stray dogs. So, bakit hindi na lang po yun yung una nating i-adopt? Di ba po? Would you like to put up your own dog shelter one day? Sana. Sabi ko po, yumaman po talaga ako. Kung meron po kung unlimited na funds po, wala pong problema sa akin. Basta lahat po, kahit gaano karaming dogs po, basta safe po sila at nakakakain. Kung kaya lang po sana. Pero soon, sana po. So, I believe, Gemma, na you have an advocacy and a charity na you do every year with regards to your love for dogs and pets, no? So, tell us more about that. Yearly po, nag-donate kami ng minsan po, money or dog food, mga food po ng dog sa dog shelter po. So, minsan ang ginagawa namin, nagpapahelp po ako sa GG community para po makapag-donate po ng mas madami pa pong mga maitutulong sa dog shelter. Minsan, nagagamit ko din po ang Kumu Stream. So, mag-stream po ako and then sa lahat po na makukuha naming diamonds po, yun po yung i-donate para dun sa dog shelter. I'm sure you are impacting so many lives, not just human lives, pero pet lives as well. Very good job, by the way. Now, let's move on to volleyball. I have to ask Gemma, when you were in Adamson, nung naglalaro ka sa UAAP, did you ever imagine that your career would blossom to where it is now finals MVP, national team player, one of the rising superstars in the Philippine volleyball scene? Did you ever imagine this? Thank you po. Kasi, syempre po, yun po yung dream nyo po talaga. As an athlete, yun po talaga yung dream mo para sa sarili mo. Pero, kasi dati po nung college ko, umabot na po ako sa point na parang ayoko na pong maglaro. Ganyan. So, parang, nung college po, sabi ko na lang after nitong UAAP, bahala na lang po si Lord kung anong ibibigay sa akin. Kung maganda ba yung magiging career ko, kung may improve pa ba ako, or kung hanggang kailan na lang ba ako mag-e-end. So, basta na lang po ko kay Lord. Nagpe-pray na lang po ako. And then, siguro, ito na po yung sagot sa lahat ng pinagdasal ko kay Lord. And, ayun po, ako hindi ko po na-imagine kasi nung UAAP, halos wala po parang, di po kami nakapasok ng Final Four. Yes. Di ba parang yun din po kasi yung isang way para ma-feel mo rin sa sarili mo na may kaya ka pang maiangat. Pero kung ganun po, di ba yung resulta mo buong UAAP, parang ano pa ba ang kaya mong gawin? So may moment ba after your UAAP? Kasi sabi mo, di ba, medyo naisip mo, hanggang UAAP lang ako, hindi ko tutuloy. Was there a moment or a sign from the universe na nakuha mo na parang actually dapat ko to ituloy? May ganun ba? Alam mo po, yung sign na yun, yung Creamline po. Okay. Tell us more. Actually, kay Coach si Coach po yun. Hello, Coach rin. Kasi, college pa po ako nun. And then, bigla niya po akong tinawagan. Sabi niya, gusto mo maglaro sa Creamline? Ganyan. Kakastart lang po ng Creamline nun. Tapos, sabi niya, kulang daw ng player. So, sabi ko si Coach, laro po ako.
Ako gusto ko lang po maglaro. Dahil kasama ko rin po si Ate Lai doon. Siyempre, gusto ko lang talagang Yung experience. Opo, ma-experience. Tsaka si Coach Tai po, alam naman natin yung nagawa nilang history sa UAA. Heartstrong. Yes po. So, gusto ko lang talagang matuto nun and ma-experience makakalaro kasama sila po. So, hindi ko rin po naman nililook forward na magtuloy-tuloy po ako hanggang ngayon dun sa Creamline. And then, yun po, parang after nung season na yun na naglaro po kasi sa kanila, kinausap po ako nila Sir Alan, kung gusto ko daw po bang maglaro. So, parang yun na po. Medyo na gising po ako ulit, na nagkaroon po ulit ako ng pagkakataon ulit na makabawi para sa sarili ko. Ganyan. So, tinapos ko lang po din. At least pinush ko po yung last year ko sa Adams po. May question ako when it comes to the mindset of being an athlete, no? Kasi I think it's natural na all athletes at a certain point, they're gonna ask themselves, am I good enough ba talaga? Kaya ko ba talaga to? Diba? But slowly by slowly, as you accomplish more and more and more, the confidence becomes automatic na parang, actually, kaya ko naman talaga to. And now na alam ko na kaya ko to compete with the best, I can start improving on the little things para mas gumaling pa ako. Diba? So, to become the finals MVP that you are, what were the little areas of your game as a volleyball player na sinabi mo, I need to improve here, I need to improve there, and saan ka nag-focus to become the player that you are today? Sa training, nag-start lang po ako sa training. Basta gigising lang po ako, titingnan ko sa salamin ko, kaya ko to. And then, buong biyahe, wala po akong iisipin, kundi relax lang po ako, hindi ko po iniisip ang volleyball. And then, pagpasok ko po sa training, dito po ako, magsisimula ako dito. Kung gaano ako pagaling na player. So, makikita mo lang yan kung paano ako mag-warm up. Alam mo yun, small things po talaga yung magpapagaling sa'yo eh. So, doon pa lang po sa warm up, diba, kailangan simulan talaga yun. And they then, add up yes po, hanggang sa, yung may mga pagkakamali ka lang na onte, alam mo, itatama mo. Yes. So, yun yung parang detailed talaga. Opo, na sa akin, nagpapabilis ng confidence, magpagbigay ng confidence sa akin sa game. What was the most important lesson you learned from Alyssa Valdez? Dati po kasi hindi kami vocal sa kung ano yung gusto ko matutunan sa kanya, right, kung ano yung mga gusto ko itanong sa kanya. So, ino-observan ko lang po siya kung paano siya as a player po. And sa kanya ko po talaga natutunan yung sipag, yung mag-extra ka kahit, alam mo, tapos na yung 3 hours mo ng training, then meron ka pang ilang oras sa araw na yun na pwede mo pang ilaan para sa extra workout mo po. Parang 9 to 5 job yung volleyball yes, no? So, yun yung isang na ituro niya sa akin. And yung composure sa game. Alam mo yung parang walang kaba kay Ate Lai sa, alam mo yung 24-24, pero hindi mo makifeel na manginginig yung kamay niya or, alam mo yun, hihingalin siya sa kaba, ganun. Hindi mo makifeel sa kanya yun. Makifeel mo sa kanya na hindi, mananalo tayo kahit na mahihirap to. Yung ganun. So, every time din na pag ako yung nasa harap, tapos 24-24, titingin ako sa kanya and or iisipin ko kung kaya niya, di kaya ko din. Diba? So, yun po yung isa sa mga na help niya sa akin and sa training din, yung leadership din niya po. Yung alam mo yung pag sinabi niya lang na hey, ganyan, talagang susunod ka kasi ganun yung influence niya sa team namin. So, siya talaga yung ate niya dati. Opo. What does it mean to you na ang lakas ng faith ng Rebisco and Creamline sa'yo? That even if you have to take some time off for the national team or to work on yourself, they still want you, they believe in you. Diba? What does that mean to you as a player? That the team you play for, partnership talaga between both sides? Ako, sobrang blessed lang po ko na may ganong klaseng management po kami, yung Creamline. Kasi, syempre, hindi rin po madali para sa nila magbigay talaga ng trust. Kasi, syempre, trabaho din po ang kumbaga, trabaho din po talaga nila yun. So, yes po. Ayun po,
blessed na may gano'n silang klaseng trust sa amin at suporta po na talagang ramdam na ramdam po namin. Actually, to share lang po nung pandemic, di ba, alam naman natin na dami talagang nabago, pero sila po, kahit nung pandemic po, hindi ko po na-feel na wala sila sa amin. Grabe po yung suporta talaga nila sa amin. Alam niyo po, lagi nila kaming kinakamusta, and then, syempre, alam naman natin, may mga business talaga na medyo hindi hindi gumalaw po yung business. So, isa rin po sila na nagkaroon ng struggle din po. Pero, nandun pa rin sila para supportahan kami financially. So, alam mo yun, yung mga ganong klaseng suporta po sa amin, doon mo po talaga makikita kung gano'n sila kabuting tao. So, I think, dahil na rin po yun binibless din sila ni Lord. Do you want to spend the rest of your career with them? Sana po. Sana po kung gusto pa po nila. Hindi. Pero ako po, gusto ko po na doon na po ako sa Creamline forever. Kasi yun nga po, management-wise, sobrang grabe po yung alaga talaga. Wala akong masasabi po. Sobrang bait po talaga. Kung ano yung kailangan nyo po, kung anong kailangan ko po, ibibigay naman po nila. Ganyan. And, syempre yung teammates ko po, nabuo na kasi yung Creamline, buo na po siya. And yun na rin nakasanayan pong sistema. And hindi ko po makita, hindi ko pa po nakikita kung ano pa po yung babagay na sistema for me. Pero sa ngayon po, nagkiklik pa po ako sa Creamline. So, and kahit super tagal na po ako, alam mo yun, minsan kasi pag matagal ka na po sa team, parang naumay ka, tapos parang hindi na ako nag-i-improve ganyan. Mm-hmm. Pero sa Creamline, kasi 7 years na po ako sa Creamline, may nai-improve pa rin po ako. So, yun lang naman po yung isa sa akin na itatanong ko sa sarili ko. Pero, yun nga po, binibigay pa rin naman po ni Creamline yung improvement na kailangan ko every year po. Great to hear. Now, let's move on to the national team naman. Because when it comes to the Philippine volleyball team, we've seen some success and medyo may shortcomings din to some degree. From your perspective as a volleyball player, what do we need to do so that we can catch up sa mga Asian rivals natin? What areas of improvement need to be capitalized on? Actually, nagsisimula na rin po sila sa program na long-term po. Yun nga, nitong last ABC po, di ba, nakakuha tayo ng medal. And kami nga po nitong CV League, which is same lang po ng mga players. I think, yun din po ang nagiging problema sa national team kasi medyo lagi hong nag-change ng player. Kailangan po talaga sa volleyball teamwork. Consistency din. So, kailangan nag-gel yung bawat isa sa amin or bawat isa sa national team. So, sana sa mga susunod po na national team, kung sino man ho yung naglalaro ngayon, yan, sana po tuloy-tuloy na po. And then, kung may mga gusto man ho silang i-add na lang po nila para makuha po nila yung sistema na gusto nila. So, what is your message for the national team and national program for now and in the future? Ayun, nasabi ko naman po yung sanang maging programa po ng national team. And, sana rin po yung more international games po talaga every year kasi I think ngayong taon lang din po halos nagkaroon ng madaming liga ang national team. So, I think nagpa-plan din naman po sila next year na mas madami pa pong masasalihang tournament. So, sana po tuloy-tuloy lang din po. And magtugma lang din po talaga sa mga plano ang lahat-lahat sa MAPA PVL and sa magtugma lang din po talaga yung program ng PVL and PNVF para, alam mo yun, iisa lang po yung volleyball community. I have one more question and you can answer if you want to. If you don't want to answer, okay lang din. If there is one thing you can change about volleyball culture sa Pilipinas, what would it be? Ay, gusto ko yan. Yung okay lang na kahit maliit ka, may opportunity ka pa rin makalaro international. Dito sa Philippines, ang hirap maghanap ng matatangkad na players. Yes. So, mahirap makahanap ng matatangkad na players. Well, nagkakaroon naman na din, pero alam mo yun, hindi siya basta-basta. Yes. Hindi siya common sa atin dito. Pero sana, alam mo yun, may mga programa na
kung ano yung nasa harap mo, kung sino yung nasa harap mo, yun yung palalakasin mo. Which is kung maliit man, or kung super laki ba, ganyan. Ang importante lang po, iisang sistema. Yung iisa yung goal po. Give everyone a chance. Yes po. Yung, kumaga, makikita, alam nila na mapapakita mo yung talent sa kanila. Okay, so aside from also has other interests, right? One of that is your building partnership and relationship with Under Armour, if I'm not mistaken. How has Under Armour helped you sa career mo so far? Syempre yung Under Armour, yung isa sa mga kilala ding brand po talaga dito sa Philippines. And alam naman natin na high quality po yung apparels nila, yung mga gears nila. So, sobrang grateful lang din po na napapadali nila yung life ko kasi nagagamit ko talaga siya sa training, sa games, and comfortable po ako every time nagagamitan siya. So, sa mga recent travels mo, nagdala ka din ng Under Armour? Yes po. Yeah? Meron ako super cute na bag na foldable po siya. Oh, yes, okay. So, super cute lang na po. Pwede siyang gamitin pang format. So, dinala mo sa Japan? Kasi you were in Japan recently, right? Lagayan ng mga shinaping. Marami ka bang nabili? Yes, so, lagi po sa Japan. So, when you're in Japan or when you're traveling anywhere else in the world, because if I heard correctly, one of your recent passions has been traveling and exploring the world, right? So, what kind of traveler are you? Ikaw ba yung chill, hanap ka ng cafe, upo for a bit? Or are you the type na, hindi, lakad lang tayo ng lakad, let's keep exploring? What's it like traveling with Gemma Galanza? Favorite ko pong maglakad ng maglakad. Fit ka, sobrang kaya mo, sure. Yes po, and nature, makakita ng mga magagandang nature po, and mga tourist spots po. So, kaya madaming lakad po talaga para din ma-burn ang mga kinain. Siyempre, favorite ko pong kumain, siyempre. And yun lang din po kasi yung time maka-bakasyon, kaya susulitin ko talaga kumain. So, if you had to guess, nakakailan steps ka per day pag nag-vacation ka? Nitong last, onti lang. Pero usually, kasi nitong last po, chill lang talaga kasi balikan na po kami talaga sa Japan. Pero pag talagang lakad, mga 23,000. Per day? Yes po. Kailangan mo talaga kumain for the energy, di ba? Yes po. Kaya okay lang maglakad, basta kakain po ako madami. Favorite Japanese food? Sushi, ramen, katsu? Yakiniku. Ooh, yummy. Pakain-kainin for dinner. So, give me the top 3 countries you visited in your life. Favorite mo, top 3 mo. Top 1, Japan. Of course. 2, Switzerland. 3, Amsterdam. Wow, Yes. Amsterdam. Okay. Did you try yung mga chocolate sa Switzerland? Balita kong sarap daw. Yes po. Opo. Wow, okay. So, aside from traveling, if I heard correctly again, mahilig ka din kumanta. You're quite the singer, if I'm not mistaken, right? Sakto lang po. Hindi pa naman po. K-pop, favorite Yes. genre? Genre po. Oo. Is it K-pop or K-pop. do you like other kind of music as well? K-pop po. Mm. Yes. So if you could only listen to one artist the rest of your life, who would it be? Oh no. Blackpink? Blackpink. Can you give us a sample, chorus? Ano bang kanta nila yun? Ano lang? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? Bara-bing, bara-boom-boom-boom. Ayan. Dapat may album ka din of your own in the future. Kayang-kaya yan. Alam niyo po ba dapat dati mag-audition ako sa Wow. K-pop? Pero ibang entertainment po. Okay. So, di ba uso na po yung online audition po. Pero hindi ko natuloy kasi na-volleyball po. So, is that something in your plans in the future, post-volleyball, maybe to pursue a music career? Hindi natin alam. To be determined. Opo. Pwede naman po. Sana. Kung mag-improve po yung boses ko, abangan nyo na lang po yan. Okay, we will wait for that. You're also into streaming, no, Gemma? I believe you have a successful Kumu account. Yung streaming, was it something that was natural talaga from the beginning or something na you worked on to improve?
una-una ayaw ko po talaga. Kasi nahiya po talaga ako magsalita. Lalo kung mag-isa po ako. Kasi ano bang sasabihin ko dito? Parang magiging interesado pa sila sa akin. Ganyan. So, natuto lang po talaga ako kung paano ako magsasalita sa Kumu. Which is, malaki na po yung in-improve ko talaga. And yun nga po, ako sa stream ko po, mas gusto ko po na natural ako. Kung ano talaga ako sa person po. So, siguro yun din po yung dahil lang po bakit successful din po yung streams ko. Any chance we'll see you vlogging on YouTube soon? Abangan! Abangan! Interesting. Okay, Gemma, we'll end this way, no? Obviously, you've had a successful volleyball career that is still in the process of adding more memories. You've also found your passions in other areas like streaming, maybe singing in the future. We'll find out. Let's say in the next 10 years, you could paint a perfect life, no? The kind of life you envision and you want for yourself. How does that life look like? Where do you see yourself 10 years from now? Hindi ko alam kung ano. Siyempre, dream lang naman natin to. Pero ako gusto ko yung yung kumikita ka ng malaki. Pero alam mo yung low-key na low-key na mayaman. Ganon. So wealthy instead of rich. Yes. Okay. So, ayun. Kasi ngayon, ko pa po dinidiscover ko pa po ang ang magiging future ko. So, madami pa po ko. Abangan. Madami pa po akong gustong itry. Baka yun po yung magiging next na gagawin after pong maglaro ng volleyball. So, malalaman po natin yan. Pero ako yun ang aking yun po yung nakikita ko sa future ko, yung yung simpleng mayaman. Ganon! And how many dogs in your life, if you had to guess? Mag-add na rin po ako ng cat. Oh, yeah! Okay. Opo. That was Gemma Galanza, everybody. Gemma, thank you so much for your time. Hey, much appreciated. Awesome interview. That was our All-Star cover video.